Hi po. Hi po. So, please like it, share it, type it, tap it. Ayan, tayo po ngayon ay magkakaroon po ng um, devotion po ngayon, 'no, about struggling but still thankful. Baba ko lang konti, ayan. So, ibig sabihin kapatid, kasi it's already end of the month, 'no. So, sobrang dami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ayan, kaya paki-like, paki-share kapatid, 'no. Ayan, paki-share naman po, paki-repost na rin. Ayan, hello po. So medyo na-pause po kasi inatake ako ng allergy ko. Hi po. So tara po 'no, tara, magde-devotion na po tayo. Thank you for all naman 'no, trabaho ko po 'to sa Panginoon. Ayan, hello po. Tayo po ngayon ay magkakaroon nga ng, worship service tuloy, devotion 'no. Tara, tara, ano, tara. Medyo inatake ako ng allergy ko, hindi ko alam kasi medyo maalikabok po dito, eh. Kaya pero anyway, ano naman tayo 'no. Good morning po, good morning. So, our topic katulad ng sabi ko kagabi 'no, we must be thankful. And so kaya struggling but still thankful, amen. So, napakahalaga ng pagpapasalamat sa buhay kapatid, amen ba? Kaya paki-like, paki-share, paki-tap. Struggling but still we are thankful, amen po ba? So ayan, sabi mo nga diyan, "Thankful ako." 'Yan, 'no, para dumami talaga yung ano natin kasi kailangan nagko-comment, kailangan nagta-tap-tap, ayan. Please like it, share it, tap it guys, 'no. Wait lang, may pinaalala si Lord, eh. Yan, paki-tap, tap, 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 tap. Hi po. Madami na ba? Hindi ko alam, eh. Ay, nga madami na. So yun, may PNM lang ako kapatid na pinaalala ni Lord ngayon na i-message ko, eh, para po kamustahin 'no. So ayan, please like it, share it, tap it guys 'no, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ate Angel, ayan, oh, kamusta daw?
Wait lang. Yan, after like 5 minutes, mag-start na rin tayo again. Our topic right now, struggling but still thankful, no? So please like it, share it, tap it, guys. Ayan, sige po, like it, share it. Kamusta po ba ang buhay-buhay natin, mga kapatid, no? Kamusta po kayo? So, maganda tong topic na to kasi na-meditate ko to eh. Napakahalaga po ng nagpapasalamat. Sobrang halaga. Amen. Oo, Celine, no? Lord, I pray for Celine. Lord God, I declare ano man yung klase ng cancer niya. We rebuke it in Jesus' name. And we declare, Lord God, healing upon healing in Jesus' name. Kaya Lord, ngayon pa lang sabi niya, thankful na siya sa'yo. Kaya Panginoon, pagalingin mo siya in Jesus' name. Amen and amen. Welcome po dito, Miss Celine, no? So, we will be praying, we will always be praying for you. So, kaya sana po, no, lagi ka namin makasama. We are also praying sa mga may sakit. Tagasan po kayo, Miss Celine? Ang ministry po namin, manalangin sa may sakit. Oo, Cagayan. Medyo malayo pala, no? Cavite kami, pero still, we will pray for you. So, if you could join us, no? Para po sa ano namin, para sa group chat, para maalagaan ka namin sa prayer. Anong stage na po? Ay, hello po sa lahat na nandito, no? Ang bilis naman mag-mute ni Ate Lian. Hindi ko na nabasa. Kaya pakirepost din po mga kapatid, pakirepost, no? After like 2 minutes. 2B. Alam mo, Ate Celine, meron kaming pinag-pray. Stage 4 breast cancer. 2. Multiple nodules, kapatid. Yung isa po, parang 16 and 20. Tapos, alam niyo nung pinag-pray namin, after ipag-pray, wala po yung bukol. Tapos binigyan po silang dalawa ng certificate, medical certificate na they are cancer-free. Amen. Ay, si Angel pala nag-mute. Sorry kasi parehas kayong may mga glitters na emoji. Akala ko ikaw. So yun, no, naniniwala po ako, Diyos po ay magpapagaling sa'yo, Miss Celine. So after like mga 1 minute, kapatid, mag-start na rin tayo. Kaya please, paki-repost, paki-like. Struggling but still thankful. Yes po, meron po sa Blue App at meron po dito. Ayan, mag-start na tayo. Ayan, sabi mo nga, ready. Ayan, so pasensya na po, medyo namamaos ako, no? Pero I do pray, kapatid, na tayo po ay magkaroon ng magandang umaga ngayon, at the same time, turuan tayo ng Diyos na maging thankful. Amen. Sige po, tayo muna ay manalangin. No, aming Diyos na dakila at banal, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil ikaw ang Diyos
na alam namin kasama namin. Kaya Lord, I pray and declare that your power, your love, your anointing, and peace will always be upon with us. And we pray, Lord God, that you will move upon our midst, Lord God. Kaya Lord, sa iyo lang namin pinagkakatiwala ito at alam ko po, Panginoon, na may gagawin ka. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Ayan. So, kapatid, napakaganda po ng topic na to. Napakahalaga na thankful ka. Sabi mo nga dyan, ako ay thankful kay Jesus. Sige nga po. Sabi mo, ako ay thankful kay Jesus. Amen. Sige po, i-type niyo yan. Kasi kapatid, alam niyo, ito po yung kagabi kong pinagpe-pray. Kasi 'di ba, all throughout our week ngayon, hindi ko rin alam eh, hindi ko rin naman ano yun eh, leading yun. Pero ang leading ng Diyos sa atin, manalangin. Tama? Alam niyo yan kapatid. Sobra simula pa Monday, actually Sunday pa lang hanggang ngayon, ay hanggang kagabi, prayer, 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 prayer. Tapos, pagkatapos po natin kagabi, biglang pinaalala sa akin ng Panginoon na it is Friday and also it is end of the month. You must be thankful, Jerome. Amen. Ang hirap kapatid ng puro kahingi pero hindi ka marunong magpasalamat. Kaya ngayong umaga kapatid, tuturuan tayo ng Diyos na magpasalamat. Amen. So basahin po muna natin Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Naniniwala ako some of you guys para bang, ay may book of Habakkuk pala. Kasi hindi yan famous na hindi yan famous na book. At the same time, yung iba nagugulat na may ganito palang book, no? At the same time, tapos pag nakita mo yung Habakkuk, para bang parang kakaiba yan, di ba? So, kapatid, maganda to. Book of Habakkuk, it is always good. I mean, maganda talaga siyang basahin. Subukan niyo pong basahin yung passage yan kasi yan po yung kinote ni Paul. Diyan po kinuha yung walk by faith. Pag tiningnan niyo po sa Book of Habakkuk yung walk by faith, you must walk by His faithfulness. Kaya maganda kapatid na i-aralin, no? Ang ganda ng Bible, no? So magandang aralin yan. Pero ito muna tayo. Habakkuk din. Tagalog po ng Habakkuk ay Habakkuk din. Nasa Old Testament po. Ay, alam ko na kailangan ko ipa-assignment sa inyo. Nako, ha! Binigyan niyo ako ng binigyan niyo ako ng idea. Kailangan yung sauluhin kapatid yung Old Testament hanggang New Testament na magkakasunod-sunod na libro. Amen. Ako hindi ko rin naman ganoon kasaulo pero meron kaming moment kapatid dito sa church. Nag-quiz kami. Habang hinahanap niyo, tingin ko matatagalan pa kayong hanapin eh. Nag-quiz kami kapatid. Grabe, pinasaulo po yung pagkakasunod-sunod ng Bible. Nagkamali ka ng isa, mali lahat eh. Kaya dapat itama mo. Amen. mahirap po yun pero maganda po aralin. Saulin niyo yung mga books ng Bible para pag binuklat niyo mabilis na mong buklat, no? So, ang technique po sa Book of Habakkuk. Ang technique po, ibig sabihin in terms of wala pa kasi hinahanap niyo pa naman eh. In terms of pagbubuklat ng Bible, ang technique dapat alam mo pag nabasa mo siya, alam mo siya kung anong book siya. So katulad niyan, halimbawa Deuteronomy. So since alam mo na Book of Law to, so ibig sabihin nasa unang part to, 'di ba? Halimbawa First Chronicles. Ano to eh? History books to. So hanapin mo siya sa history books. O kaya Book of Job to, ay nasa Book of Poetry to, 'di ba? Yung Habakkuk, ano ba siya? Minor prophets. So hanapin mo siya sa mga minor prophets. Ganun yung mga technique. Pero mas maganda kung sa ulo mo. Dati po kinakanta-kanta pa yun dito eh. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Pero pag mo talaga, pag naano mo siya, pag nakuha mo yung technique, madali na. Amen. So nabuklat na ba? Parang natagalan kayo ah. Katabi po siya ng Book of Nahum at Zephaniah. Napapagitnaan. Tapos sabi niya, saan po yung Book of Nahum?
Umpisahan niyo kapatid sa Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habak. Yan, nabuklat na. Tsaka maganda po may Bible Amen. Ako po dinala ko yung Bible ko Pero kasi sa Tagalog reference ko kinuha. Ngayon kapatid, gamitin nyo na yung table of contents. May table of contents naman yan Amen. Ayan. So yan, kaya sa uli nyo to. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, John. So Habakkuk, Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Sige po. Yan. Okay na, nabuklat na? Ako po yung nung nagturo sa kids. Oh, kapatid. Alam niyo po, pag nagturo kayo ng Sunday school, pag nagturo po kayo ng Sunday school, dun pa kayo mas lalong matututo. Promise. Ako rin sa Sunday school lang din ako Kasi imagine mo kapatid, halimbawa, kung titingnan mo kapatid yung Book of Habakkuk, pag nagtuturo ka sa Sunday school, halimbawa, ituturo mo yung buhay ni Samson. Syempre, pag binasa mo yung buhay ni Samson, hindi parang bata. 'Di ba? Pang matanda. Kaya matindi talaga revelation pag Sunday school teacher ka. Kaya alam mo kapatid, ang mga lingkod ng Diyos nag-uumpisa sa mga bata. Amen? So nabuklat na po, nabuklat na. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. Ay po. So basahin ko po na sa Tagalog muna. Maaaring hindi mamulaklak ang puno ng igos o kaya hindi mamunga ang ubas. Maaaring hindi magbunga ang puno ng olibo at walang aanihin sa bukirin. Maaaring mamatay ang mga tupa sa kulungan at mawawalan ng mga baka sa kamalig. Ngunit, ito po yung maganda, magagalak pa rin ako dahil sa Panginoon. Magsasaya ako dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang Panginoong Diyos ang aking kalakasan. Binigyan niya ako ng bilis ng tulad ng usa at iingatan niya ako at saan man ako magpunta. Sa English kapatid, basahin din natin. 17 to 19. Though the fig tree should not blossom, nor the fruit of the vines, the produce of olive falls, and fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no hold in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy for the God of my salvation. God, the Lord is my strength. He makes my feet like a deer's. He makes me tread on the high places. Amen. So kung titignan natin kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon. Ang ganda ng pagkakasulat dito ni Habakkuk Amen. Ano man ang mangyari. Amen. Ano man ang mangyari. Magpasalamat sa Panginoon. Amen. Habakkuk. Kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon. Diba, sabi niya, mawalan man ng bunga, hindi man mamulaklak, mawala man ang mga tupa, mawala man ang mga kamalig. Kapatid, kung titignan mo yung context na to, ito po yung kabuhayan ng panahon nila. Wala namang pera dati. Wala pong currency dati. Ang nangyayari lang dati kapatid, trading. Halimbawa, meron kang prutas, iti-trade mo sa karne. Ganun lang dati. Ngayon lang naman nagkapera. Ito ba, Habakkuk chapter 3 verse 17 to 19. So kung titignan natin kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo, magalak ka pa rin sa Panginoon kahit na mahirap ang buhay. Amen. Parang hirap, no? Sino po nahihirapan sa ganun? Mahirap talaga. Pero alam mo kapatid, kahit mahirap, sabi nyo, ang Panginoong Diyos ang aking kalakasan.
Amen. Kahit pa mawala yung resources. Amen. Kahit pa anong mangyari sa buhay. Kahit ba napapagod ka pa. Kahit ba hindi mo maintindihan yung nasa paligid mo. Wala kang ibang titignan kundi ang Panginoon. Amen. Ate Janaya, para sa'yo ata 'tong message na 'to. Amen. Alam mo, sabi niya bibigyan niya ako ng bilis na parang tulad ng usa at iingatan niya ako saan man ako magpunta. Kapatid, hindi kasi tinignan ng propetang ito yung sitwasyon niya. Hindi niya tinignan, kapatid, kung ano man ang estado ng kanyang buhay. Ang tinignan niya, pagpasalamatan si Lord kasi si Lord pa rin ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Amen. Kaya nga anong topic natin? Pwede mo bang i-type? Struggling but still thankful. Amen. Sa totoo lang, kapatid, pag tinignan mo yung buhay, dami talagang hadlang. Sarili mo palang hadlang na eh. Tama ba? Sige, tatanungin ko kayo, kapatid. Di ba ang hirap mabuhay? Ang daling magkasala, pero ang hirap maging tapat. Tama? Sarili pa lang natin nag-i-struggle na eh. Gusto natin magbasa ng Bible. Actually, kahapon, kapatid, tingnan nyo po, di ba nag-prayer tayo dito? Nag-pray tayo sa online. Tingnan nyo, kapatid, anong mga prayer. Sana po lumalim ako sa Panginoon. Sana po maiwasan ko na yung mga kasalanan ko. Sana po manatili akong tapat. Sana po mag-grow ako. Kasi nga, ang hirap. Ang daling sabihin na ako ay may pananampalataya. Ang daling sabihin na ako ay susunod sa Panginoon. Pero pagdating sa application, mahirap. Kaya sarili mo palang hadlang na eh. Sarili mo palang struggling na. Eh paano pa yung external factors? Ano ba yung mga external factors? Pamilya mo, sitwasyon mo, 'di ba? Trabaho mo, kung ikaw nag-aaral, kung may kaibigan ka, iba pa yung mga relationship mo sa iba. Iba pa yung tingin mo sa sarili mo, iba pa yung tingin ng iba sa'yo. Nagigets nyo ko? Kumbaga, etong dito na sa mundo kasi tayo, punong-puno tayo ng mga kung ano-anong mga bagay sa paligid natin. Amen? At yung iba, kapatid, tinanggap na lang natin. Pero kapatid, ang itinuturo sa'yo ng Diyos, you may be struggling, but you can always be thankful. Ang pagiging thankful kasi, kapatid, ito po ay pagpili. Sabi mo nga, pagpili. Pipiliin mo pa rin magpasalamat kahit na mahirap. Pipiliin mo pa rin magtiwala sa Diyos kahit na nakakapagod na. Pipiliin mo pa rin na piliin ang Diyos kahit hindi na pipiliin ng ibang tao. Minsan, kapatid, sa Diyos mag-isa ka. Kaya nga titingnan mo tong community natin, kapatid. Tayo po ay individuals na pinagsama-sama ng Diyos. Bakit? Kasi mostly sa paligid natin, we are rejected. Tama, mali. Ang tanging makakaunawa lang sa'yo, kundi yung kapwa mo mananampalataya. Tama? Kaya mga kapatid, andito si Yeye eh. Di ba may assignment ako sa inyo na humanap kayo ng 7 tao na ipagpe-pray nyo? Si Yeye pa lang eh, tinanong niya, pwede ba kitang ipag-pray? Anong sabi? Hindi ako nagdadasal. Imagine mo yun pa lang. Kung ako, kapatid, kabutihan to. Ibig ko sabihin, wala namang masama na hingian kita ng prayer request. Tama ba? Kung titignan lang natin a wider view, no? Wala ring mababawas sa'yo kung sakaling magbigay ka. Pero yung i-reject mo yun, grabing puso na yun. Matigas na talaga yung pusong ganun. Amen ba? Kaya nga, hindi po lahat masisiyahan. At mostly, kapatid, pag naging Kristiyano ka, iiwan ka ng tao. Pero kahit ganun, we will be still thankful and we will pray to those people. Amen. Alam mo, kapatid, napakahalaga po ng view sa buhay. Amen. Ay, nag-comment sa Ate Angel. Kaya saludo po ako sa mga nanay ng yung may mga anak nila na may special needs. Madaling magreklamo, pero mahirap maging tapat. Pero kung pipiliin mo maging tapat, tapat din ang Diyos sa'yo. Amen. Tumayan si Angel. Kapatid, araw-araw yan, kung makikita mo may din yan, araw-araw, nasa DOH, kung saan-saan napunta pumanap ng guarantee letter. Yung iba, suko na lang.
Tama na, ganyan na lang, isuko ko na lang 'to. Pero kapatid, dahil tapat ang Diyos, tatapatan mo ng kasipagan yung katapatan ng Panginoon. Amen. Ngayon hindi ko alam anong oras ba yung radio station mo, Angel? Amen. Tapat po ang Diyos. Hindi man tapat ang iba, tapat po ang Diyos. Hindi ka man tapat, tapat pa rin ang Diyos. Amen. Nag-i-struggle tayo pero thankful pa rin. At darating naman ang pagkakataon, kapatid, na hindi ka mananatili diyan sa problema mo. Amen. Darating din ang panahon na puro pagpapasalamat na lang. Pero kapatid, nasa ano yan eh, hindi ka kasi mag-grow kung walang pruning. Hindi ka magiging pure kung walang purity or aalisin yung mga impurities. Hindi ka rin magiging olive oil kung walang pressing. Gets nyo ba? Kaya nga kapatid, in times of struggling kapatid, you must be thankful because the outcome of it will always benefit you. Amen. Tingnan mo kapatid, yung taong mareklamo. Ano nga anihin niya? Puro reklamo din. Amen. Ang dami ngayon kapatid, sobrang mareklamo sa buhay, mareklamo sa gobyerno, mareklamo. Nagbago ba buhay nila? Di naman. Ako kapatid, nasa HR po ako. At meron pong samahan ng May 1, 'di ba? Movement of May 1, anong tawag dito? Samahan ng Mayo 1, mga ganyan, sobrang daming nagra-rally. Imagine mo kapatid, 8 years na silang nagra-rally. Amen. Hindi rin naman sila pinapakinggan. Ang pinapakinggan lang kapatid, pag election na mangangako sila, pero hindi talaga. Tingnan mo, hindi nagbago yung buhay nila. Bakit? Laging gano'n, eh, hindi ko rin alam kung anong behind it. Pero lagi kong tinitignan, eh, kasi ako kapatid, dahil nga nasa HR ako, ang labor code kapatid, 'pag naintindihan ng employer 'no, at saka ng employee, ang labor code laging pabor sa empleyado. Amen. Ngayon kapatid, nagiging unfair lang ang mga bagay-bagay 'pag hindi mo alam yung rights mo, tama? Pero 'pag alam mo rights mo at alam mo market value mo, hindi ka papayag na minimum ka lang. Nage-gets niyo ako kapatid? Halimbawa, sige po, tatanungin ko po, sino po ang minimum wage earner diyan? Taas nga kamay. Sige po, minimum wage earner, taas kamay. Huwag po kayo mahiya kasi ako rin minimum wage earner. Sige po, minimum wage earner, minimum. Gusto ko tang bigyan ng tip. Lahat ng minimum wage earner, bibigyan ko po kayo ng tip. Amen. Ang trabaho ng minimum wage earner kapatid, usually it is routinary, tama? Paano ba yung routinary? Halimbawa, nagtrabaho ka sa grocery store. Ang gagawin mo, 'di ba, taga-ayos ka ng goods. Amen. Ngayon, ang tip kapatid para hindi ka manatili diyan. Amen po ba? Makinig ka. Dapat 'pag lumipat ka ng kumpanya, umangat ka ng kahit konti. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, cashier ka. Dapat 'pag maghahanap ka ng ibang work, huwag kang manatili sa cashier lang. Hanap ka ng ibang work na puwedeng tumaas ng konti. Halimbawa, inventory ka na. Nage-gets niyo kapatid? From inventory, lagi kang working way your up. Huwag kang papayag na straight line ka lang. Ngayon, darating po ang mga pagkakataon kapatid na iniisip mo na halimbawa, paano yung Kuya Jerome, contractual ako. Actually, wala nang contractual ngayon pero nalagyan kasi ng loophole, ang ginagawa kasi ng mga kumpanya ngayon, under agency ka, hindi ka regular dun sa halimbawa, SM, hindi ka regular sa SM kundi regular ka sa agency. Gets mo? Kaya 'pag inalis ka nila sa SM, ililipat ka lang nila. Ngayon ang gagawin mo kapatid, mag-ano ka, 1 year or 2 years experience, okey lang 'yan. Pero pagdating mo ng second year experience mo, dapat umangat ka kahit konti. Gets niyo? Katulad nito, kunyari fast food naman, 'di ba cashier, magpalipat ka kapatid, pagdating ng cashier magpalipat ka sa kitchen. 'Pag lumipat ka ng kitchen,
lipat ka dito sa dining. 'Pag lumipat ka sa dining kapatid, lipat ka sa saan pa ba, sa loob. Ngayon kapatid, nakuha mo na yung bawat parts, 'di ba? 'Pag natutunan mo na yung bawat parts, puwede ka ng mag-apply ng supervisory. Nagets niyo ako kapatid? Alam ko naiintindihan niyo ako. Pero kapatid, huwag kang papayag. Ako kapatid, sabi ko nung unang job ko, magpa-flyers po ako. College graduate ako, pa-flyers po ako. Pero after 3 months, na-promote po ako from flyering to sourcing specialist. Bakit? Sinipagan ko sa flyering. Amen? Kaya nananatili kapatid na stagnant. Laging merong promotion kapatid. Amen? Kaya nananatili kasi pinili na lang na gano'n. Nage-gets niyo ako? Nage-gets niyo ako kapatid? Gano'n din, ayan. Tignan mo, in your experience, puwede kang magtayo ng sarili mo. Amen? Ayan, Ate Cyril, halimbawa naman yung mga stay at home lang. Maraming puwedeng ibenta ngayon. Kapatid ko, kapatid walang work, pero tina-try niya mag-spam musubi, tina-try niyang mag-pastil, tina-try niya yung gano'n, yung onigiri, tina-try niya yung ano pa bang binebenta nung kapatid ko. Ngayon pala nagbebenta siya, nagre-resell siya nung mga anong tawag dito? Nagre-resell siya nung mga ano ba yan? Mga kakanin, leche flan. Imagine mo yun. Hindi ka papayag. Nagigets niyo ba ako? Hindi ka papayag na hanggang ganyan lang. Amen? Kaysa naman sa magreklamo ka sa gobyerno, work out your way na mabuhay. Amen? Kaya hindi, alam mo kapatid, totoo po yung mga trolls. Imagine mo, ano kayang buhay ng mga trolls? Totoo po yan Anong buhay nila? Kaya nga pipiliin mo kapatid yung trabaho na may peace. Amen? Yung tama. Amen po ba? Ano ibig sabihin? Struggling, pero pag tama isip mo, pag tama puso mo, you can work it out. Amen? Pag naging matapat ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Amen? Basta tumino na isip mo. Sabihin mo nga diyan, tumino na isip mo. Amen po ba? Tingnan niyo kapatid, sa totoo lang ang buhay, lagi ko 'tong sinasabi sa inyo, hindi mag-a-adjust sa'yo mundo. Problemado ka pa rin. Tatakbo oras. Magiging 11:00 pa rin, magiging 12:00 pa rin, magiging kinabukasan pa din o magugulat ka na ng buwan. Pero if you value your time so much, amen, laging merong way up, laging merong breakthrough. Bakit? Kasi hindi mo pinabayaan. Amen? Amen po ba? One at a time. Amen po ba? Ibig ko sabihin, basta ang mahalaga, nag-i-improve ka. Ngayon, halimbawa wala kang magawa sa sitwasyon mo, anong dapat mong gawin? Mas magpasalamat at magpanalangin ka sa Panginoon. Ang daling magreklamo kapatid, ang daling talagang magpaawa. Pero kapatid, mas maganda na magpasalamat sa Diyos at i-claim na ikaw ay anak ng Diyos kahit mahirap. One day, magbubunga din yan. Amen. Kaya nga kapatid, lagi tayong may araw-araw na devotion Kasi para paalalahanan ka, mabuti si Lord. Amen. Kaya nga kapatid ako, basta sinabi ni Lord na kamustahin kita, kakamustahin kita. Ang dami po ako na kinamusta. Saktong-sakto, brother. Salamat, brother. Kailangan ko to ngayon. Bakit? Kasi nga, pinapakinggan ko ang Diyos. Amen. Amen po ba? Hindi ako mapakali pag hindi ko nakausap, hindi ko mapakali kapatid pag di ko nakamusta. Kaya nga sabi ko sa inyo kapatid, akala-akala niyo lang na wala na akong work pag nagtapos ako ng hindi no, ang dami nagpapa-pray. Imagine mo kaninang madaling araw nga 2:38 AM 2:38 AM kapatid, ano ko, may nagcha-chat pa sa akin. Pasensya na po, hindi ko kayo na-replyan kasi antok pa ako Pero nireplyan ko naman pagising ko kanina. Amen.
Bakit? Kasi nga ako, ang prinsipyo ko, si Lord bahala sa'kin, nagpasalamat na ako sa Panginoon, pinray ko na 'yan sa Diyos, gamitin naman din ako ng Panginoon. Amen. Kaya nga have a heart of gratitude. Amen. Sabi ni Ate Ann, hindi ko alam kung ano dito si Ate Ann, busy ata si Ate Ann, eh. Pero sabi ni Ate Ann, have an attitude of gratitude. Amen. Mas masarap ang nagpapasalamat kaysa sa puro reklamo sa buhay. Amen. Kwentuhan pa lang 'to, wala pa ako sa topic ko, kapatid. Kaya niyo pa? Amen. Amen. Nandito na tayo. May mga pagkakataon po sa buhay natin, kapatid, na para bang sunod-sunod yung problema natin. Tama? Merong mga kapatid nating may sakit, merong mga kapatid natin na may pagkukulang in terms of financially, merong mga kapatid na nasira po ang relasyon, merong mga kapatid na tila ba wala yung sagot ni Lord, o kaya naman hindi po maganda ang buhay. At most of us, kapatid, madaling magpasalamat 'pag meron ka, 'pag okey ka. Pero paano kung wala na lahat? Paano kung halimbawa lahat ng meron ka, alisin ng Diyos para makita mo na magpasalamat ka? Amen. Some of us, kapatid, sa totoo lang, at medyo re-real talkin ko kayo 'no, marami sa atin na nagsasabi na katulad sila ni Job. Maaaring katulad ka ni Job na maraming problema, na maraming suliranin. Maaaring katulad ka ni Job na iniwan ng kaibigan, iniwan ng asawa. Pero sana makita mo yung foundation ni Job. Alam mo bakit ganun yung nangyari kay Job? Kasi confident ang Diyos sa kanya na hindi siya iiwan ni Job. Amen. Kaya bago mo sana sabihin na katulad ako ni Job, tignan mo muna yung foundation niya. Ano ang foundation niya? Si Lord. Tingnan mo nga, imagine mo ang Diyos, sasabihin ka, sabi ni Satan sa Diyos, wala ay, yan si Job, 'di ba? 'Pag inalis mo lahat diyan, babaliktad yan sa'yo. Ano sabi niya? Gawin mo lahat, 'wag mo lang siyang papatayin. Imagine mo si Lord confident sa'yo na kahit anong mangyari na kay Lord ka. Tingnan mo, kapatid, ano pong ginawa ni Job? Iniintindi niya lahat ng nangyari sa buhay niya. Tinatanong niya sa Lord. Kinakausap niya ang Panginoon. At anong sabi niya? The Lord has given, the Lord also taketh away. Ano sabi niya sa mga kaibigan niya? Hindi ako nagkasala, wala akong pagkakamali. Alam niya sa sarili niya. Amen? Pero ipinanalangin pa rin niya sa Panginoon. Amen? Uulitin ko. Yung foundation niya. At it is a way of worship, kapatid, na alam mo yung character ng Panginoon. The Lord has taken, the Lord is also given. Amen? Kaya, kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, katulad ako ni Job. Ang tanong, katulad mo ba yung faith ni Job? Yung faith ni Job, kapatid, thankful pa rin siya kahit anong mangyari. Narinig niya, kapatid, yung nangyari sa lahat ng nangyari. Nag-torn siya ng damit niya. Bakit? Because sa Old Testament time, kapatid, if you are torning it, you are rending your heart. Amen. He tore yung kanyang damit para ipakita sa Panginoon, Lord, wasak ako ngayon. Nagkasakit pa, kapatid, daming sinabi ng mga kaibigan niya, kaya kayo mamili kayo ng kaibigan niyo. Tamang kaibigan dapat. Amen, meron po ngayon sa social media, medyo nagte-trending na, ako may hawak akong ebidensya sa inyo, alam ko mga kasiraan niyo.
Humanap ka ng tamang kaibigan. Amen? Humanap ka ng kaibigan na dadalhin ka kay Jesus. Tingnan niyo kapatid yun sa Bible, 'di ba meron pong 4 na magkakaibigan tapos isang paralitiko, dinaan nila sa bubong para lang makita si Jesus. Dapat gano'ng kaibigan mo, idadaan ka sa bubong para lang dalhin ka sa church. Amen? Gusto mo ba yun? Idaan kita sa bubong kaya magsimba ka na. Nananakot na. Sige, ilalaglag kita sa bubong, magsimba ka lang. Sa bubong pero papasok sa church, ha? Diba? Pero ibig ko sabihin kapatid, ulitin ko ang daling magreklamo pero ang hirap magpasalamat. Amen. Kaya kapatid, ulitin ko maging careful kayo doon. Bago mo sabihin, oh, katulad ako ni Job. Kapatid, bago mo sabihin yan, si Job nanatiling tuwid. Amen? Si Job, sagana pa siya, tuwid na siya. Tayo kapatid, tutuwirin pa lang. Amen? Tutuwirin pa lang tayo kasi tsaka lang naman tayo nagbago nung nagka-problema tayo. Amen? Amen? Ngayon, pag na-experience mo na, halimbawa, nakita mo na yung humbling mo, pwede na, kasama. Ikaw na si Job. Lord, ako na si Job kasi may faith na ako sa'yo. Amen? Amen po ba? Pero kung titignan mo kapatid, lahat talaga dadaan sa testing. Hindi, walang, walang hindi. Kasi kapatid, in terms of biblical passage, no? Sabi po, lahat ay dadaan sa apoy at ang mananatili lang ay ang para sa Diyos. Kaya mag-reflect ka sa buhay mo ngayon. Ulitin ko, kwentuhan pa lang ulit to. Wala to sa topic ko pero ulitin natin, no? Mag-reflect ka sa buhay mo, Lord, pag ako ba dumaan sa apoy, may matitira? Lord, matanong ko lang, anong matitira sa akin pag dumaan ako sa apoy? Kasi baka mamaya, ang dami pa palang dapat bitawan, di mo pa mabitawan. Amen? Kaya minsan kapatid sa totoo lang, itong part na to, struggling, nag-i-struggle tayo dahil ang dami natin pinagagagawa na hindi kalooban ng Diyos. Tama? Amen. O baka maabon na tayo. Wala walang natira. Kaya nga kapatid, ang gandang reflection yun. Lord, pag ako ba dumaan sa apoy, may matitira pa? Amen. Ngayon kung may matitira, purihin ng Panginoon, ibig sabihin, yun na yung pure. Kaya kapatid, wag mong isipin na dami kang problema kasi pinapahirapan ka ni Lord, hindi. Itinatama lang ng Diyos yung buhay mo. Kaya nga kapatid, kaya nga sabi ni James, di ba? Magalak ka pag ikaw ay dumadaan sa problema kasi nagiging ganap ang buhay mo. Amen. May matitira kapatid, alam mo, dahil nandito ka na nakikinig ka, itong matitira, itong mga natutunan mo sa Panginoon ng matitira. Amen. Kaya kapatid, kung gagawing ganap ang buhay mo, maging mapagpasalamat ka sa Diyos. Amen. Sabi mo nga, magiging mapagpasalamat ako sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi kang maging mapagpasalamat. Amen. Azur, nakita ko yung prayer request mo, di ba? Sabi mo dyan, sana ma-enroll ako, guys, pray for me. Baguhin natin yan. Sabi mo, Lord, salamat kasi alam ko makakapag-enroll na ako in Jesus' name. Amen. Ganun. There will always be gratitude. Kapatid, sabi po ng Bible, magpasalamat ka na as if na natanggap mo na. May nagpa-pray po sa akin, sabi niya, Kuya, maging NCLEX RN na po sana ako. Sabi ko, magiging NCLEX ka na in Jesus' name. Amen? Kapatid, kaya ka nga nananalangin kasi alam mong kayang gawin ng Diyos. Kaya dapat magpasalamat ka na whatever it is na dumating, ang mahalaga, nag-thank you ka. Amen? Kaya nga struggling but still thankful. Amen? Pwede ba natin baguhin yung mga prayer request natin? Ganun na.
Lord, salamat dahil alam ko bayad na utang ko. Lord, salamat dahil alam ko magaling na ako. Lord, salamat dahil alam ko babaguhin mo buhay ko. Lord, salamat dahil alam ko ire-restore mo family ko. Hallelujah! At ang Diyos ay buhay. At ang Diyos ay hindi bingi at bulag sa sitwasyon mo. You may be struggling, but God is faithful. Kaya dapat maging thankful ka. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, punta na tayo sa puntos natin. Amen. True faith will not deny reality. Sige nga po. True faith will not deny reality. First point. Pakitype na lang, no? Tingnan mo kapatid yung Habakkuk chapter 3 verse 17. Anong sabi niya? Walang bunga ang puno ng igos, walang ubas, walang ani, walang tupa, walang baka. Kapatid, ang faith po, hindi po denial ng reality mo. Kundi ang faith, you will have breakthrough in your reality. Amen? So, ibig sabihin kapatid, nakikita mo ang realidad mo, pero mas higit ang Diyos dyan. Nagigets niyo kapatid? Kaya you will not deny your reality. Kung may sakit ka kapatid, may sakit ka. Pero thankful ka kasi alam mo, pagagalingin ka ni Lord. Gets? Hindi dinideny. Mali po yung kaisipan na, hindi to totoo, wag to, hindi to totoo, sana po panaginip lang to. Tingnan mo, hindi ka tuloy nagising sa katotohanan kasi nga, dinideny mo yung reality. Ganun din kapatid, sino po ang tiningin niyang meron siyang anxiety and depression? Taas nga kamay. Yung tingin niyang may anxiety siya, o kaya tingin niya may depression siya, taas. Hintay ko po kayo Walang, yan, may mga anxiety and depression. Kapatid, hindi ka makakalaya dyan kung hindi mo i-accept na meron ka. Kailangan mo i-accept mo na may anxiety and depression ako, pero alam ko, itong anxiety and depression ko, ibibigay ko sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin kapatid, i-admit mo sa harapan ng Panginoon yung sitwasyon mo at tanggapin mo yung kanyang pangako. Amen? Kaya nga ang totoong pananampalataya, it will not deny reality. May problema, oo. Pero ang ating sandigan ay ang Diyos. Ang ating salvation ay ang Diyos. Kaya nga lagi mo sasabihin sa Lord, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, O Diyos. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, napakahalaga na maintindihan mo na i-admit mo na struggling ka, but, kaya nga may but still thankful. Kaya nga 'di ba meron tayong session kapatid na sinasabi ko sa inyo. Ano tawag dito? Ililista mo lahat tapos ire-rebuke mo. Kasi dapat transparent ka tapos i-claim mo. Amen. Kaya nga kapatid hindi ko itinuturo dito kapatid na sabihin na lagi mong sabihin sa sarili mong kawawa ka. Amen. Sa Revelations kapatid, nalimutan ko yung verse pero sa Revelation sabi, alam kong mahirap ka, pero ang katunayan mayaman ka. Sabi ni Jesus mismo yun Alam kong mahirap ka, pero ang katunayan mayaman ka. Amen. Kasi kapatid, your reality is not your ending. Yung kalooban ng Diyos. Pero you need to admit your reality, pero hindi mo to ipapamuhay, kaya ibibigay mo to sa Panginoon. Nagigets nyo ba? Kaya nga kapatid, sinasabi ko lagi sa inyo, di ba? Lista, lista, lista. Pray, pray, pray. Surrender, surrender, surrender. Turuan mo sarili mo. Katulad ni David. Ano ka ba, self? Kumbaga si David kunyari nabuhay sa panahon natin. Ano ka ba, self? Aray mo, self. Magtiwala ka sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen? O kaluluwa ko, magtiwala ka, sabi ni David. Kaya nga kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, ang pagpapasalamat ay pagpili. Amen. Pagpili po yan.
Kaya nga kung titingnan mo kapatid, hindi po nagpapanggap ang mga lingkod ng Diyos. Basahin niyo po diyan sa lahat ng mga propeta. Hindi sila nagsasabi, "Wala akong problema." Ikaw tingnan mo kapatid, marami ngayon, yung mga tumaas na yung pride, hindi mo ako kailangang ipag-pray, nagpe-pray naman ako. May narinig ka na ba gano'n? Para bang na-o-offend sila, yung ibang mga ano 'no, na-o-offend sila na 'pag merong tingin nilang mas mababa yung faith ta's hiningi yung prayer request. Hindi ka ba natutuwa, ipagpe-pray ka, dami-daming tao, ikaw na yung ipagpe-pray, 'di ba? Pride na yun, sa totoo lang. Kaninang umaga kapatid, sumakit yung ulo ko. Alam mo bakit? Tanong niyo po ako, "Bakit Kuya Jerome?" Hinga na lang ako malalim muna. Sumakit yung ulo ko kasi meron na namang mga group of content, yun ang mga nagba-Bible dito, yung mga maraming ang mga ganito. Pakita ko na lang sa inyo para mas madali kong ipapaliwanag. Yung mga ganyan, bilog-bilog pa nga yun sa kanila, nakita ko wala bilog-bilog dito, Yung maraming ganyan, aga-aga, 7:00. Sabi niya, "Nagbabasa ka ba Bible? Yung mga Greek ba, ganyan-ganyan." Gumanon, sabi ko, gusto ko mag-comment kaso sabi ko, baka mapasama na naman. Sabi ko, "Lord, baguhin mo na lang 'tong mga 'to, nakikipag-argument." Sakit ng ulo ko, my goodness. Sabi ko, kaya ano kapatid, sa totoo lang 'no, honest to goodness. 'Di ba dapat meron tayong meron kasing kasabihan na "United we stand, divided we fall." 'Di ba? United we stand, divided we fall. Alam niyo po, anong problema sa mga born again? Mga born again talaga, akala mo hindi. Alam mo kung anong problema? Sila nag-aaway. Dapat hindi, 'di ba? Kaya ako kapatid, I always promote. 'Di ba? Sabi ko, "Lord, kahabagan mo 'tong mga 'to. Ipakita mo nga sa mga 'to." Kasi kapatid, walang grace, You can have healthy argument with grace pa din. Sabi niya, kasi parang they're talking about the version of the Bible. Parang ganun. They're talking about the version of the Bible. Sabi niya, Book of Greek, ganyan, blah. Ang daming sinabi. Sabi ko, Lord, para kung pwede ba yung yung parang ako na lang yung mag-end ng live nila. Hindi kaso walang ganong option Kaya kapatid, tingnan mo, kunyari unbeliever, hindi maniniwala. Nagigets nyo? So kung titingnan mo kapatid, hindi po basehan yung alam mo sa Bible kung mataas yung faith mo o hindi. Ang basehan pa rin kung paano mo i-claim ang salita ng Diyos. Amen. Christian po ako, Christian. Amen. Kaya nga kapatid, lagi kong tinuturo sa inyo dito. Hindi tayo nagpapalalim sa salita ng Panginoon para makipagdebate, kundi para mabago buhay. Amen. Kaya nga kapatid, rather than natignan natin kung ano ang mali, tignan na lang natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Kaya nga, lay it down only to the Lord. Amen. Pwede ba tayong magkasundo dito? Lay it down only to the Lord. Amen. Ngayon, if God leads you to share, katulad yan, if I ask you your prayer request, be transparent din. Kasi tutulungan kitang manalangin, hindi para siraan. Amen. Kaya kapatid, si Habakuk, hindi niya sinabi na wala akong problema. Hindi niya sinabi na hindi ako nasasaktan, hindi ako nahihirapan. Kundi ang sinabi niya, mawala man ang lahat ng to,
magiging mapagpasalamat pa rin ako sa'yo. Amen. Kaya nga kapatid, tingnan mo yan, katulad niyan. Sabi ko, Lord, tatahimik na ako, ayokong matrigger. Baka mamaya, hindi ko makontrol tong sarili ko. Alam niyo naman ako. Pag pumasok na lang sila dito sa live. Joke lang, joke lang. Pero di ba, medyo mo alas 7, dapat madaling araw na lang nila ginawa para tulog na yung iba. Yung sakit sa ulo. Amen. Pero kahit ganun kapatid, kay Lord pa rin tayo. Amen. Kaya maaaring kulang pera mo, maaaring meron kang iniindang karamdaman, maaaring naghihintay ka ng trabaho, maaaring meron kang gustong maabot pero ang tagal, maaaring pakiramdam mo wala nang natitira sa'yo o kaya pakiramdam mo ang hirap ng buhay. Kapatid, tignan mo lagi yung kayang gawin ng Diyos. Amen. Kaya nga Kuya Alec, hindi na lang. Amen. Lagi mong tignan gaano ba kabuti ang Panginoon. Lagi mong tignan kapatid, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Kaya nga nagpapasalamat ako, some of you guys are posted na ng mga Bible verse sa feed nila. Yun na lang kapatid. Amen. Kaya natin, pwede kang maging ilaw at ang liwanag kapatid, lagi siyang nakikita pag madilim na. Amen. Kaya kapatid, hindi man ginagawa ng iba yung, hindi ka man kasali doon sa kanila. Sabihin na natin kapatid na meron tayong mga mindset na bakit ganun, bakit kung sino pa yung masama, sila pa yung pinagpapala. Kapatid, hindi yung pinagpapala. Akala mo lang masaya, pero pag dumating na ang singilan, hindi na yon masaya. Pagsisisi na. Kaya mas okay pa rin kapatid na nasa tama ka kahit wala ka. Ang mahalaga nasa tama ka. Kaysa naman nandun ka sa kanila, tatamaan ka talaga. Tignan niyo yung mga contractor kapatid, masaya ba sila ngayon? Oo, nagsaya sila dati. May mga sports cars sila, may mga lupain sila. Oo, ganun sila pero ang buhay nila nagtatago. 'Di ba? Kaya kapatid, ako sa totoo lang, hindi ko na kinaiinggitan yung iba. Kasi alam ko mabuti si Lord sa akin eh. Amen. Alam ko kapatid na tapat ang Diyos sa buhay ko. Simple man ako, no? Simple ka man. Hindi man tayo anak ng contractor. Amen. Hindi man tayo nepo babies. Hindi man tayo yung mga nagbablog-vlog kung saan-saang mga bansa. Hindi man tayo, wala man tayo sariling ari-arian. Wala man tayong mga kotse na magaganda. Okay lang. Ang mahalaga pa rin, pinamumuhay ko itong buhay ko sa Panginoon. Amen. Kasi kapatid, aanhin mo ang lahat kung wala naman si Lord. Kaya nga sabi ni Lord dun sa nag-ipon, you fool. Sino makikinabang ngayon sa ipon mo? Sino makikinabang ngayon sa pundar mo kung ngayon pa lang kukunin ko buhay mo? Amen. Kaya dapat kay Lord tayo. Kaya nga, natutuwa po ako sa Panginoon. Actually, kapatid, may naisip akong i-post eh. Baka pwede nyo pong i-share sa akin yung pinaka-the best nyong, pumili na lang kayo, pinaka-the best nyong devotion. Picturean nyo kung sa notebook sana po mag-demo kayo sa notebook, picturean nyo. Ipopost ko po. Kasi gusto kong ipakita yung fruit ng ministry. Kayo po ang bunga ng ministry ko. Opo, ang saya naman. Amen. Yung mga magaganda yung arts, kahit hindi maganda kapatid, ang mahalaga nagsulat ka. Amen, pwede ba yun? Hingin ko kapatid. Kasi sabi ko sa Lord, Lord, gusto kong ipagmalaki na kahit maliit yung ministry namin, pero naturuan ko naman silang mag-devotion, naturuan ko naman silang manalangin. Amen. I-send nyo lang po yung personal devotion nyo, kahit ano kapatid. Amen. Ipopost ko po. Katulad po niyan, kung i-visit nyo po yung page ko kapatid, meron po ako dyan yung prayer corner ng ministry natin. Konti pa yan eh. Alam ko marami pa. Pero, bunga yan eh. Amen. Diba? Etong si Ace, nakailan na to sa akin eh. Wait lang Ace, bye-bye. Hindi mo na ako makikita. Body shamer ka.
Teka lang, alam mo Ace, para maintindihan mo pag to di ka pa tinabilan, nako, yung konsensya mo matigas na. Alam mo kung bakit ako ganito kasi ang gamot ko may steroid content. Kaya kapatid, huwag kang body shamer. Huwag sanang hintayin yung pagkakataon na bago mo ma-realize to mag-medication ka. Kaya bago lahat, pabay na Ace. May the Lord bless you. Mga body shamer. Kahit hindi maganda kapatid, no? Ito mo yan, katulad niyan. Hindi masaya buhay nun, no? Kasi nangaasar pa. Ako, dati na akong bully. Tapos bubulihin nyo pa ako ngayon kung kailan nagbago na ako ng buhay. E di tinawan-tawanan ko lang kayo. Amen? Diba? Kaya, huwag kayong ganyan Pero anyway, yun po yung assignment natin kapatid, no? Gusto ko kasing, yun po talaga, gusto ko mong ipakita na mabuti si Lord. Amen? Na kahit na maliit lang tong community natin, ang mahalaga, merong nababagong buhay. Kasi sabi ng Bible, no, isa lang na tumalikod sa kasalanan niya at nagbago siya ng buhay. Laksa-laksang anghel na ang nagpupuri. E ilan tayo, dandami natin. Amen? Amen? Kaya kapatid, dalangin ko po, magkaroon ka ng ganitong attitude na nagpapasalamat sa Lord. Amen? Tsaka yan, katulad niyan, pag marunong ka ng magpasalamat kay Lord, yung mga problema sa buhay mo, tatawan-tawanan mo na lang. Amen? Para bang ganito Ngayon pa ba, kung kailan ang dami ko ng pinagdaanan at naging mabuti ang Diyos, ngayon pa talaga. Amen? Alam mo kapatid, ang mga bagay o ang mga problema o ang mga suliranin na napagtagumpayan mo na sa buhay ay trophy ng buhay mo. Award ng buhay mo. Amen? At ang award kapatid, i-display mo. Ibig ko sabihin kapatid, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos at maging fuel yon para humarap ka sa buhay. Amen? Kaya nga kapatid, halimbawa, nakabayad ka ng utang na 500. Lord, salamat sa Lord dahil nabayaran ko tong 500 at alam ko mababayaran ko rin yung 1,000 ko. Amen? Halimbawa, napagtagumpayan mo tong season na to, Lord, na napagtagumpayan to at mapagtatagumpayan ko rin yung mga susunod na season. Amen? Kaya nga kapatid, everything will turn to good. The enemy meant it for evil, but God turned it to good. Amen. Kaya kapatid, imbes na, alam mo, sabi sa akin to nung college Sabi ng kaibigan kong nung college, ang pangalan niya Melody. Sabi niya, Jerome, ikaw, dami mong problema. Ang problema, dinadaanan, hindi tinatambayan. Ikaw, sobra natambay mo. Sabi niya sa akin. Partida, hindi pa yung Krisyano, Amen. Oh, di ba? Magtatagumpay ka, kuya. I don't know your name, pero the Lord will bring you breakthrough. Amen. Kaya nga kapatid, di ba, wag mong tambayan, daanan mo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, mag-improve ka lagi. Amen. Mag-improve ka lagi, kapatid. Lagi kang maging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay marunong magpasalamat, God will always move upon you. Amen. You may be struggling, but you can be thankful. Amen. Kaya kapatid, wag mong hayaan na yung sitwasyon mo ang maging sukatan kung gaano ba kabuti ang Diyos. Hindi, dapat salita ng Diyos. Pag ginawa ng Lord dito,
gagawin niya rin sa buhay mo. Sabihin mo sa akin, wala na bang pag-asa buhay mo? Kapatid, yung katabi nga ni Jesus, niligtas niya pa eh. Di ba? Nung pinako siya, may dalawa siyang katabi. Ano yung isa? Anong sabi nung isa? Kung ikaw nga ang Diyos, iligtas mo nga tayo, palayain mo kami. Yung isa naman, hindi niya deserve yan. Kaya isama mo na lang ako kung saan ka. Oh, iniligtas niya nga yun eh. Ikaw pa kaya? Amen? Kaya nga kapatid, mapalad ka na nasa Panginoon ka. Mapalad ka that you have faith in God. Ngayon, para maranasan mo yung fullness ng Diyos, dapat alam mo ang kayang gawin ng Panginoon. Doon tayo sa second point. Ang pagpapasalamat ay desisyon ng pananampalataya. Thankfulness is a decision of faith. Amen? Ito mga kapatid, ano sabi ng verse 18? Ngunit magagalak pa rin ako dahil sa Panginoon. Kaya nga mahalaga po yung word na but. Yung but o kaya ngunit. Sabi mo nga ngunit. Alam mo, ang word ng ngunit sa Bible, sobrang ganda kasi turning point ng buhay mo yan. Matagal kang tumalikod sa Diyos, ngunit binalik ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga dapat, ngunit magagalak ako dahil sa Panginoon. Amen? Ito na yung pagbabago, ito na yung desisyon na dapat mong gawin. Amen? Kahit hindi pa nagbago yung sitwasyon mo, pero bago na yung desisyon mo, Lord, sa iyo na ako. Amen? Ito po yung second point. Thankfulness is a decision of faith. Second point. Amen? Hindi niya po sinabi na kapag may ginawa na si Lord, tsaka ako magpapasalamat. Kapag sinagot na ni Lord yung mga suliranin ko, tsaka ako magti-thank you. Ngayon kapatid, sa totoo lang, meron pong nakikiusap sa akin ngayon na ibabalik nga daw sa group chat. Kaso sabi ko, nagpipray ako sa Panginoon, timing mo ba to Lord? Kasi siya po yung nagsabi doon na, sabihin mo kay Jesus na nabawasan na siya ng mananampalataya niya dahil hindi niya sinagot yung mga panalangin ko. Ang lungkot. Kasi kapatid, in the first place, we are pleading to God, not requiring Him to answer. Amen? But to plead for His mercy and grace. Tayo ang nakikiusap. Amen? Nagets niyo kapatid? Tayo ang nakikiusap sa Diyos. Kaya wala tayong karapatan na utos-utusan mo ang Panginoon at takot-takutin mo ang Panginoon na mawawala ka sa Kanya. Kasi kapatid, si Jesus, mag-e-exist siya kahit wala ka at wala ako. Ang Diyos, kapatid, nag-exist, hindi siya katulad ng Greek gods. Ang Greek gods, kapatid, kung aaralin niyo po yung mythology, Norse and Greek mythology, kapatid, kailangan nila ng worship ng tao, kailangan nila ng hatred ng tao para lumakas sila. Pero ang Diyos, kapatid, hindi siya dependent sa tao. He is existing, He is all-powerful, He is omniscient, He is omnipresent. Sa lahat, dahil nature niya yon, hindi dahil kailangan niya ng tao. And we are created not para masustain yung pagiging Diyos niya. Hindi kapatid, we are created to have a privilege, to have a perfect fellowship to God. Yun naman talaga eh. Hinayaan niya ang tao na magkaroon ng relasyon sa Kanya, kaya nga pribilehiyo yun. Amen? Kung sasabihin mo si Lord na, sige na Lord, aalis ako dito pag iba-blackmail mo pa si Lord? Naiintindihan niyo ako kapatid? Kaya hindi pwede mong sabihin sa Panginoon na kapag okay na ako, tsaka ako lalapit. Ano ka? Bossing ka ba? Boss! Ikaw ba boss? Hindi ikaw yung boss, no? Si Lord ang makapangyarihan. He is sovereign. Amen? Sabi mo nga, sovereign si Lord. Hindi, ikaw, amo ka ni Lord? Na-real talk ba? Na-real talk ba kayo? Nawa?
Amen. Ulitin ko ha, ano nga, amo ka ba? Hindi ka amo, sovereign si Lord eh. Amen. Hindi pwede kapatid na ikaw yung masusunod. Ang masusunod pa rin kalooban ni Lord. Kaya nga sabi, kilala ni Habakuk si Lord eh. Kaya nga ulitin ko, ang pagpapasalamat ay desisyon ng pananampalataya. You can ask God, you can ask question about God, but do not doubt His promise. Si David kapatid, nagtatanong siya, Lord, bakit ang tagal? Nireject ba ni Lord yung pagtatanong niya? Hindi. Bakit? Kasi transparency ng puso yun eh. Yun nga yun eh. Hindi mo i-deny yung sitwasyon mo, kundi magpapakatotoo ka sa Panginoon dahil totoo ang Panginoon at totoo pangako niya. Kaya dapat kapatid, magdesisyon ka na magpasalamat ka kasi nakikiusap ka. Sige, sino po dito umutang na? Sige po, yung umutang. Taas nga kamay ng mga nangutang na. Sige nga, pwede ba yun utang ka tapos ikaw pa yung mas mayabang sa inutangan mo? Hoy, pautang nga. May ganun ba? Hoy, pag singilan na, oo. Pero halimbawa, hoy, may utang, ay, pautang ako, nakita ko wallet mo, may extra kayo, pautang nga. Ganun ka ba mangutang? Naku, baka iba to pa sa'yo yung wallet. Tama? Di ba? Anong ibig mo sabihin, kapatid? Pag nakikiusap ka, dapat ikaw ang mapagpasalamat. Ngayon, mamaya na yung attitude ng pagbabalik sa Diyos. Pero kapatid, ang gusto kong maintindihan mo, hindi ikaw ang masusunod, kalooban ng Diyos. Amen. Kung sa tao, tama si Kuya Alec eh, nagpapakabait ka muna kunyari sa tao. Ay kapatid, Kristiyano na tayo, wala nang kunyari, di ba? Kaya nga kapatid, anong ibig ko sabihin? Kung morally na lang pag nakikiusap ka, kailangan mong mapagpasalamat. Eh lalo na, pag ginawa na sa'yo, dapat mong ibalik sa Diyos ang pasasalamat. Amen. Kaya nga kapatid, di ba dapat, marami pong nagsabi sa akin dito kapatid na, Kuya Jerome, I will support you. Wala pa thank you na agad, hindi naman ako nangingi at hindi ako nagre-require no. Pero wala pa thank you agad. Salamat sa puso mo, salamat po sa Lord. Sabihin ko ba, pag dumating na, kahit hindi dumating yan, naisip ka niyan di salamat. Amen. Ang sarap kaya magbigay sa taong nagpapasalamat. Tama man eh. Amen. Kaya nga ako kapatid, ano pong lagi kong sinasabi sa inyo? It was always blessed to give than to receive. Amen. Alam po yan ng mga kapatid dito. Alam yan ng mga nagpunta dito. Sila Ate Ann, sila Ate Honeybee, yan. Sila Kuya Alec, nandiyan din pala si Kuya Alec. Yung mga nagpunta dito sa church, kapatid, ang prinsipyo po ng simbahan namin, pag may bisita, pakainin. Nagsasorry lang ako din sa iba kasi pag naipit yung schedule, pero laging laging sabi ko, kain tayo. Ayan, si Jazz nandito rin, nag-McDo kami yan eh. Di ba, anong ibig ko sabihin? Kasi, yung presence pa lang way na yun ng pagpapasalamat na pumunta ka sa church. Amen. Malay mo dahil sa Chicken Joy na, Chicken Joy to halimbawa, McDo Chicken kumilala yan sa Panginoon at naramdaman niya yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Di mo alam. Kaya nga kapatid, hindi ka magiging madamo pag marunong kang magpasalamat sa Diyos. Kasi pag marunong kang magpasalamat sa Diyos kapatid, nakikita mo yung sisidlan mo punong-puno Amen. Kaya nga, decision yan. Sabi mo, decision. Si Natalie, hindi ko pa to napakain kasi umaalis to agad. Hindi pala, kumain na pala yan sila Natalie doon sa anniversary namin. Kasama niya mama niya. Tama ba, Natalie?
Dahil dun sa pagkain natin sa McDo, gusto ni Ashley bumalik dyan sa J. Praise God naman. Amen. Si Natalie pala umattend to ng ano namin anniversary. Kumain yan dun. Amen. Ganun po talaga kapatid. Yun po yung principle ng pastor ko. Sabi nga niya si Jesus ka nagpakain ng 5,000 tayo pa bang mga lingkod niya? Amen. Kasi ganun mo ibabalik yung pagpapasalamat Ibinalik mo sa Diyos yung pagpapasalamat, ginawa mo sa mga tao yung pagpapasalamat. Ate Divina, ikaw pa ba? Amen. Kaya kapatid, ganun po, yun po ang desisyon. Di mo, ngunit magagalak pa rin ako dahil sa Panginoon. Huwag mo lang hintayin dumating yung biyaya bago ka pa magpasalamat. Wala pa, mag-thank you ka na. Amen. Kaya nga kapatid, di ba, ako po, nung college, hindi pa ako gumagraduate, pero iniisip ko na yung toga ko. Hindi pala kami toga, barong pala. Sabi ko, mali. Sabi kasi na fake news kasi ako, sabi, pang 5 taon na ng school natin. Kaya ano na tayo ng toga. Sabi niya, dito, Lord, ano kayang toga ko? Ganyan, ano kayang ganyan. Hindi pala, barong pala kami. Pero, nakikita ko na kasi yung sarili ko, nag-graduate ako. Tingnan mo, nawalan po ako ng pang-tuition last sem. Hinto talaga ako dapat sa pag-aaral. Pero alam mo yung mga kaklase ko, nag-ambagan sila pang tuition ko. Bakit? Kasi nagpasalamat na ako in advance na alam ko gagraduate ako. Hanggang sa kapatid, hanggang sa trabaho, sabi ko sa Lord, sino yung mga walang trabaho dyan? Bigyan ko kayo ng tip para marunong, para alam niyo ipag-pray. Alam mo, sabi ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, magsisimba ako. Binigyan ako ng trabaho, kinabukasan kapatid na hire ko. Bakit ganun? Kasi po, ang church namin, malayo po sa bahay namin, bagamat Cavite. Para bang ganito, ang bahay namin Makati, ang church namin Pasay. Parang ganun ba? Kailangan ko mamasahe, halos 100 ang papunta pabalik. Wala akong trabaho. Di naman ako binibigyan ng tatay ko nun kasi tinuturuan niya ako na maghanap ng work. Kaya nag-pray ako. Totoong prayer ko yun. Ilang taon ako nun? 18 years old. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, Lord. Bigyan mo ako ng work. Hindi ako absent sa church. Binigyan ako ng trabaho ni Lord. Tinupad ko, nag-church ako. Amen. Minsan kasi ganito Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Kasi para may pangtulong ako sa'yo. Hindi yan kapatid. Wag mo munang anuhin yun. Wag mo munang i-pray yung gano'n. Ang i-pray mo, Lord, pag ako nagka-work, maglilingkod ako sa'yo. JABC na po. From 18 years old kapatid hanggang ngayon, JABC po ako. May backslide po ako na 3 years. Pero binalik naman ako ng Diyos. Amen. Di mo si Hannah kapatid, anong sabi niya? Panginoon, bigyan mo ko ng anak at ibibigay ko siya sa'yo. Nagkaroon po ng Samuel. Amen. At si Samuel kapatid, doon ko nabasa na nakiiyak ang Diyos kasama niya. Ganun yung intimacy nila. Anong ibig sabihin? Kasi merong nanay na nanalangin. Kaya nga kapatid, pag nag-pray ka, magpasalamat ka na agad. Amen. Hindi na dapat pagdudahan pa. Kasi nga, kailangan mong piliin, kailangan mong magdesisyon. Amen. Hindi mo kontrolado lahat ng bagay, kapatid. Pero kontrolado mo ang pagpapasalamat. Amen. Ngayon, pwede mo kong tanongin, kuya, bakit nga ba ako dapat magpasalamat sa Panginoon? Pwede mo kong tanongin yan. Kapatid, kailangan mo magpasalamat sa Diyos. Ba't hindi naman siya nagbabago? Tapat naman ang Diyos. Kasama mo palagi. Nananatili sa'yo. Ang problema, alis ka ng alis. Amen. Aray mo. Hindi dapat ganoon. Dapat marunong magpasalamat. Amen. Kasi kapatid, ang Diyos po ay tapat at nananatiling tapat. Kaya dalangin ko kapatid, lagi mong makita ang katapatan ng Diyos. Amen. Third point. He is your strength even struggling.
Yung kapatid, lagay mo dyan. He is your strength even struggling. Sabi po ng, ng verse 19, ang Panginoong Diyos ang aking kalakasan. Meditate niyo yung buong araw, kapatid. Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. Hindi po sinabi ni Habakuk na yung farm ko ang aking kalakasan, yung mga tupa ko ang aking kalakasan, yung mga ganito ang wag dyan, kapatid. Everything here on earth will fail. Tandaan mo yan. Cellphone mo maaaring masira. Trabaho mo pwedeng mawala. Pinundar mong bahay pwedeng masira. Lupa na meron ka pwedeng hindi mo yan mabenta, hindi yan, mag-crack yan, basta maging walang silbi yan. Kotse mo pwedeng tumirik. Ang dami, kapatid, na mag-fail. Pero God will never fail. Amen. Sakto. Sakto yung damit ko. Hindi to scripted, ha. My God will never fail. Amen. Totoo naman. He is your strength even struggling. Because our God will never fail. Amen. Kaya, kapatid, dalangin ko sa'yo, pagkatiwalaan mo si Lord, makakaagpas ka rin. Sabi mo nga dyan, makakaagpas ka rin. Ano ba? Magkaka-breakthrough ka pa rin. Amen. Ang kailangan mo lang tumuloy-tuloy. Hindi ka uusad, kapatid, kung hindi ka tutuloy-tuloy. Amen. Alam mo, kapatid, may natutunan ako sa kabayo eh. Kabayo yarn. Natutunan ako. Alam mo, kapatid, yung hindi ko alam yung patch nila, eye patch nila, di ba? May ganyan yung kabayo. Bakit sila nakaganyan? Kasi yung kabayo, kapatid, pag nakakita ng babaeng kabayo yun, nai-inlove agad. Kaya kahit anong sabihin ng kartero, hindi yan pupunta doon kasi nga nakakita siya ng babae. Di ba? Nakikita siya eh. Ganun yung kabayo, kapatid. Kasi tatay ko po, nag-aalaga po siya ng kabayo dati. Ganun ang kabayo. Ang gagawin ng kabayo, kaya nga yung meron silang ganun sa mata. Bakit? Focus lang sa goal. Papunta tayong Intramuros, hindi papuntang Divisoria. Amen. Kaso ang problema sa'yo, nagsa-side quest ka pa. Amen. So anong ibig ko sabihin? Magiging kalakasan mo ang Diyos kung patuloy kang titingin saan? Sa kakayahan ng Diyos at sa kayang gawin niya sa'yo. Kaya nga anong sabi ng Habakuk din? The righteous will live by faith. Ate Mariel, anong verse yun? Habakuk chapter 2 verse 8 ate. Hindi, wait lang, hanapin ko lang ha. Ay, nasa Hagay ata yun. Hagay. Pero anyway, wait nga lang. Hanapin ko nga. Yeah, Habakuk 2:4. Thank you, Kuya Alec. Salamat. Tama same passage, kapatid. Wait lang, pasara ko eh. Wala. Wait lang kasi dikit-dikit po eh. Habakuk chapter 2 verse 4. Ayan o. Behold, his soul is puffed, it is not upright with him, but the righteous shall live by faith. Amen. The righteous will live by faith. Na cross-reference, kapatid, na walk by faith. Sa ibang salin, kapatid, he will walk by, the righteous will walk or live by his faithfulness. Kapatid, kung titingnan mo, doon ka lang titingin sa kayang gawin ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, tuwan-tuwa ako dun sa meme ni Judy Ann eh. Di ba, ano yun? Di ba, cook siya? Ano sabi niya? May nangyayari na. May nangyayari na.
Amen? Kasi kapatid, pag nakabantay ka sa mga pangyayari, di ba? May nangyayari na. Amen? Alam mo, kasi nakatingin ka, pero pag binaling mo yung tingin mo, hindi mo alam yung mangyayari. Ang hirap kapatid. Lagi kang ganito eh. Can we skip to the good part? Ah! Huwag na mag-skip ng good part. Amen? Kahit bad parts pa yan, thank you Lord kasi darating na yung good part. Amen? Hallelujah. Palakpakan naman natin si Lord. Diyan pa ba kayo? Parang wala na kayo ha. Amen? Kaya kapatid, hindi mo dapat tignan yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo, kundi tignan mo yung mga bagay na kayang gawin sa'yo ng Panginoon. Kaya ma-appreciate natin tong Tagalog version, kaya Tagalog yung kinuha ko eh. Tama mo ngunit magagalak pa rin ako dahil sa Diyos, magsasaya ako dahil sa Diyos ang aking tagapagligtas. Ang Panginoong Diyos ang aking kalakasan, bibigyan niya ako ng bilis tulad ng usa at iingatan niya ako at sasamahan ako magpunta. Tingnan mo kapatid gusto kong tandaan o sauluhin mo yung bibigyan niya ako. Bibigyan. Bibigyan pa lang. Nagets ako ba din? Sabi po bibigyan niya ako. Hindi pa naibigay. Bibigyan pa lang. Pero nag-thank you na. Eh ikaw, alam mo kapatid, kung sa maliliit na bagay, hindi ka pa marunong magpasalamat, hindi ka bibigyan ng malaki. Kaya kapatid gusto ko maintindihan mo no, bakit ang Diyos nais niya ang isang bata at sinabi niya na sa batang ito ang kaharian ng Diyos para sa kanilang kaharian ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi kapatid, pag ang bata binigyan mo ng 5 piso, para bang nanalo sa loto. Dito kapatid, nag-stack ako ng lollipop. Lollipop at saka mga biscuit. Imagine mo kahapon, ano bang araw kahapon? Thursday. Wednesday kapatid. Nilabas ko lang yung cream Sabi niya, Kuya Je, ang sarap naman nitong cream thank you po. Eh ikaw, pag binigyan kita ng cream cream lang. Di ba? Ibang-iba yung genuinity ng pagpapasalamat ng isang bata. Ibang-iba. Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Iba po yung kagalakan ng Diyos pag ang kanyang anak marunong magpasalamat. Binigyan ko ng lollipop. Thank you, Kuya Je. Kumain kami alam niyo po yung mga pizza lang sa tabi-tabi. Ang pangalan kasi ng pizza dito, Wakitos at saka Maximi. Hindi ko alam kung meron din sa inyo yan. Pero, kapatid, imagine magkano lang yun? Parang 120 ba? O 130 isa? So, 260. Ay, naglalag ba? Sorry, naglag ba ako? Ay, hindi. Okay. So, kung titingnan mo kapatid, yung pizza na yun, binigay ko lang Grabe. Sabi niya, Mama Ging! Ganun kasi yung bata. Ilang taon yung 3 years old, 7, at saka 12. Sabi nung pinakabata, Mama Ging, may pizza na. Nandito na yung pizza. Tara na, kain na tayo, Mama Ging, Mama Ging. Ganun ka-excited. Amen. Kaya dapat ikaw din. Marunong kang magpasalamat. Struggling, pero thankful. Amen. Nag-i-struggle ka kapatid, pero magpapasalamat ka sa Diyos. Kasi kapatid, hindi mo alam kailan dadating, pero alam mong darating. Kaya ngayon pa lang, thank you na. Amen. Ito mo kapatid, meron po yung nagbigay ng Bible sa atin. Yung nag-deliver, sabi niya, Kuya, may nagpapabigay po sa inyo. Sabi ko, salamat Kuya. Sabi niya, ito po, medyo mabigat po ito, pero okay lang.
Amen. Kasi kapatid, maayos kang nakipag-usap eh. Tingnan mo, kunyari, yung Lalamove driver, uto-utuin mo. Imbes na magpasalamat ka, kuya salamat, tinanggap mo to. Deserve nila yan, kinukuha ko sila eh, di ba? Na nagigets yung ugaling ganun. Pangit yun, sabi mo, pangit yung ugaling yun. Amen. Pangit. Kaya kapatid, huwag ka magkaroon ng ganung ugali. Ha? Laging marunong magpasalamat. Laging magpasalamat. Amen. Kaya kapatid, yun lang yung gusto kong sabihin ngayong umaga. Have an attitude of gratitude. Amen. Magpasalamat ka lagi sa Panginoon. Mag-thank you ka lagi sa Diyos. Kasi kapatid, hindi mo alam ang buhay at ang isang buhay na nagpapasalamat sa Panginoon. God will always move upon your life. Amen. Pwede ba natin i-flood yung comment dyan? Thank you, Jesus. Sige kapatid, punuin natin ng pagpapasalamat. Amen. Tapos pwede bang i-post mo, salamat Panginoon. Amen. Ngayon kapatid, dahil end of the month na, ang nais ko sana kapatid is that pwede ka bang magkaroon ng 10 minutes or 20 minutes kung loobin ng Diyos. Ngayon sana, no? Bago pagtapos po ng live natin, wala kang ibang gagawin kundi pasalamatan mo si Lord. Ano nangyari simula July 1 hanggang ngayon? Anong ginawa sa'yo ng Diyos? Pinagaling ka ba ng Panginoon? Magpasalamat ka. Amen. Walang paghingi Walang paghingi. Puro pagpapasalamat lang. Alalahanin mo kabutihan ng Panginoon. Amen. At tapusin mo kapatid sa isang deklarasyon na magiging mabuti ka pa rin Panginoon sa susunod na buwan. Amen. Claim mo na kagad, Lord, salamat dahil alam ko yung kabutihan mo pa rin ngayong August ay mararanasan ko. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko po gawin niyo po yan. Amen. Matanong ko, sino po ang nag-love letter to Jesus na? Matanong ko sa inyo, sana ginawa niyo kagabi Ngayon, kung hindi mo pa nagagawa, gawin mo na rin. Amen. Thank you, Jesus. So, yan naman, dami naman palang gumawa. Amen. Pero again, kapatid, yun lang po yung nais ko na ituro sa inyo. Pasalamat po, 20 minutes, okay na siguro yun, no? 20 minutes na pagpapasalamat. At the same time, kapatid, i-declare mo na magiging mabuti si Lord ngayong August. Amen. So yun, nawa, naturuan ko kayo mag-thank you, kapatid, no? At i-end din natin to sa pagpapasalamat. Amen. Pero kapatid, iba pa rin yung personal prayer mo. Ngayon, pasalamatan natin si Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Habakuk. Salamat din po sa buhay ng bawat isang narito. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, kasi ikaw ay nanatiling mabuti sa buhay namin. Kaya Lord, wala kaming ibang paparangalan, wala kaming ibang nais na pasalamatan, kundi ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Kaya Lord, we pray that you will move upon our midst right now, Lord God, at we declare na yung susunod na buwan, it will always be your faithfulness. Kaya salamat po. Salamat, Panginoon, dahil dinirinig mo yung mga panalangin namin. Salamat, Lord, kasi patuloy kang nagpapagaling. Salamat, Lord, dahil patuloy kang nagbibigay ng provision. Salamat kasi hindi mo kami pinabayaan. At the same time, salamat, Lord, dahil ikaw ay mabuti sa buhay namin. Kaya, Lord, sa iyo lang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Palampakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya yun po kapatid, no? Gawin nyo po yan. Pag nagawa nyo yan kapatid, pwede mo bang i-comment i-chat. Done na po. Tapos kapatid, yung sanang request ko, no? Mag-send ka ng photo ng devotion notebook mo. Yung may devotion, no? May devotion mo. Ipopost ko po kasi. Amen? So kahit hindi, basta maganda mo yung kuha. Amen? Kaya mo na yan. Na may devotion. Gusto ko lang kasi ipakita kapatid yung fruit ng ministry natin na naturuan po kayong mag-devotion. Amen? Kaya ayun, no, salamat sa Panginoon. At the same time, kapatid, patuloy po tayo magpanalanginan sa bawat isa. Naniniwala po ako na si Lord po ang sasagot ng mga panalangin natin. Samahan po tayo ng Panginoon lahat. At the same time, kapatid, anong tawag dito?
Mamaya pong gabi, preacher po ako. So, baka makapag-live po ako around like mga 7:20 or 7:30, no? So, again, preacher po ako nun. Kaya, yun po yung live natin ng evening. Ngayon, kung loobin ni Lord na mag-live pa rin tayo after ng prayer meeting, so be it. Pero, yun muna. Attend po kayo ng prayer meeting namin. Amen. So, ang nilalive ko pa lang kasi sa ngayon, kapatid, is yung preaching itself. Pero ilalive ko rin siya sa Blue App, dun po sa page ng church namin. So yun, thank you po. Naniniwala naman ako si Lord ay kikilos, no? Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon at kumilos po ang Diyos sa buhay nyo. Amen? At may He bless you, kapatid. Amen? So ayun ulitin ko, 20 minutes na pagpapasalamat. Wala pong cellphone, wala kang ibang gagawin kundi magpasalamat. Amen? At the same time, share nyo po yung inyong devotion. Sige po, bye-bye po. God bless po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din po sa lagi nagpe-pray, no? Salamat din po sa mga messages nyo na you're encouraging me about my ministry. Kaya salamat po. Bye-bye po.